Punta natin itong mga baladambuhalang mga truck na nasa likuran po natin. More or less, nasa 20 plus itong mga truck na ito. Marami daw ito. Binibenta raw? Sure ka? Yun yung sabi nila? Oo, ayun ang sabi nila. Kaso nga lang, napaka-timing naman ho ng pagbibinta nila kasi, di ba, bukas na ho yung Hakbang Maisog Rally. Oh. Ito po ay Freedom Park po ito kasi napapansin po natin dito sa kaliwang side natin, nandito yung mga kapulisan, anti-riot police yata to kasi mayroong pananggalang. Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Okay, sa mga sandaling ito mga kapartner, punta na tayo dyan sa maulang lugar kasi nga may bagyo si Aghon mga kapartner. Puntahan na natin si Jun Bisdak Pilipinas Orbista live dyan o diha sa Tacloban City. Tama ba? Jun, kamusta diha? Naku po, di kita marinig Jun, nakamute. Oh, ayan na. Hello, mic testing 1, 2, 3. Ayan, gitna ka muna sa camera kasi baka magkapalit. Oh, bali. Ayan. Oh, ayan. Oh. Oy, merong bintahan din diyan ng truck sa likod mo eh. Ang lalaki po ng paninda dito sa likuran ko kasi ang laki ng mga transformer. Grabe. Ano bang update diyan? Ano bang nangyari pagdating niyo? Ito po yung update. Kakarating ko lang din po, partner Admar. Galing po tayo ng Ormoc kasi medyo mahal ang ticket papuntang Tacloban, no? Umabot yata ng 20,000. Kaya pang Japan na yan, ha? Pang Japan na Hong Kong na yan. Pang Japan na nga ho eh. Kaya Ormoc, kakarating natin, nagulat ho tayo dahil nabutan natin itong mga baladambuhalang mga truck na nasa likuran po natin. More or less, nasa 20 plus itong mga truck na ito. Marami. Tapos, merong mga backhoe yata, 2 backhoe. May mixer din. Nakatambay. May mixer din, kumpleto. Ang ayon sa ating impormasyon, may wing van pa. I-auction mo to. I-auction daw. Binibenta daw ito. Binibenta raw? Sure ka? Yun yung sabi nila? Oo, ayun ang sabi nila. Kaso nga lang, napaka-timing naman ho ng pagbibinta nila kasi, di ba, bukas na ho yung Hakbang Maisog Rally. Oh. Ito po ay Freedom Park po ito, partner. Freedom Park ito, pero napuno po ng hindi yata Freedom Park, kundi Freedom Car. Freedom Car yata. Hindi, Freedom Park din yan. Parang kagaya din yan dun sa Negros. Freedom Parking Lot. Parang ganun nga ho. Pero kakaiba ito kasi ang lalaki. I-full shot daw natin si Bisdak. I-wide shot natin. Buong ayan, Yan po. I-full natin. Ang lalaki ho. Ayan. Ay, oo nga. Mga transformer po ito, maulan-ulan dito. Makita nyo po, ang dami po ito, mga 20 plus po ito Ay, ganun na mga truck. Ayan so marami po ito. mga negosyo, ano ba yan? Negosyo ng private or ng government? Yan ang hindi natin alam kung negosyo po ito ng private or government kasi napapansin po natin dito sa kaliwang side natin, nandito yung mga kapulisan, anti-riot police yata to kasi mayroong pananggalang. Pananggalang na dala sila. Ano ba yung tawag? Nag-expect ba sila na kalasag? Nag-expect kalasag. Nag-expect ba sila na merong maraming dadagsa dyan para bumili ng mga truck? Yan ang hindi natin alam kung baka bibili ng truck si tatay. Di kung baka ikaw bibili ka rin. Gusto mo. Nako po, sa hirap ng panahon kahit haka-haka lang pero yung dyan, wala ka namang natanong pa kasi kakarating mo pa nga lang. Wala ka bang natanong kung kailan ba na pinarada dyan? Ayon sa akin sagap na impormasyon kahapon pa daw ito, partner. Pinasok po nila ito dahan-dahan itong mga truck na to para bang may mission sila na talagang punuin po itong Freedom Park ng Tacloban ng maraming truck. Okay. Ang kanilang mga rasunis dito, auction umano. Ang tanong, meron na bang nag-inquire dito sa dami ng truck na yan? Pero kung auction yan, bakit dyan sa public na lugar? Correct. Ano ba ang common na ginagawa dyan sa lugar na yan? Maraming mga nagtatambay. Ano ba? Kasi dito kasi sa picture, di ko lang kung kay Pambansang Loyal ito,
Oo. Dito sa picture na ito, ano lang yung parang plain lang na square, hindi siya kagaya dun sa Freedom Park namin sa Dumaguete, na parang may garden din, may mga lugar so na pwedeng pagtambayan. Yan ba ay malapit sa paaralan? Ano bang nakapaligid dyan ng mga establishmento? Actually, mga establishment dito, malapit sa simbahan, may Okay. may simbahan dito sa left side ko, tapos may mga establishment. Paaralan? Medyo malapit din to sa paaralan. So malimit yan tambayan ng mga estudyante. Actually, maraming estudyante dito kanina, yung hindi pa umulan, nagpa-practice po sila, siguro sa common schools yan. nila. Tama. At yung iba, nandun pa nga ho sa stage, yung iba nasa kabilang, sa tapat ng Freedom Park. So tambayan talaga ito ng mga estudyante, dinadayo ng mga estudyante, nakakalungkot nga ho. Paano po magagamit ito ng mga tao? Ginagamit na ng mga dambuhalang transformers na nasa likod ho natin. Pag tiningnan mo, meron naman ding mga upuan, may ilaw, yung gitna, sementado, yung gilid, meron din namang mga parang mga halaman sila dito, mga kapartner. Oo, ano ba sa tingin mo? Nagkataon lang? O sinadya? Naluko na. Ang tindi naman ng pagkakataon na ito. Bakit parang mahilig yung mga ganyan sa mga lugar na pagsasagawaan ng rally? May mga Bakit? ganyan. Naalala ko, lahat na yata ng Hakbang Maisog Rally, merong nakaharang na mga truck simula nung nasa Bulacan pa. Naalala ko lang. Tama pala, no? May truck pala doon sa May truck din eh. May truck doon sa Bulacan. Malaki din yung truck na yon. Doon naman sa malaki din, Negros, sa Dumaguete, sa amin. Mga traktor. Traktora. Meron ding backhoe. Meron ding mga dump truck din yon. Dahil aayusin din daw nila. Mga Ford. At saka partner, hindi ko po alam kung merong mga Ford dito, merong mga private vehicles na mga Ford sa dulo, makikita mo sa dulo, may mga kotse doon yon. Uniform? Same din? Pareha din itsura? Baka auction din po yata yan. Uy! Auction din po yata. Baka alam nila na magsasagawa ng Maisog Rally dyan, meron na silang target na market. Kasi maraming taong pupunta. Di ba? Yun yung bebentahan siguro nila. Baka kasama ka sa bibintan, akala siguro nila darating ka. Naku po, wala tayong kumusta naman yung weather natin dyan? Gaano kalakas ba yung mga pag-ulan? Buti nakadala ka ng payong. Actually, low pressure lang naman po ang dinaranas ngayon ng taga-Tacloban Pero may bagyo ngayon. na ha? Bagyong May bagyo, Agon, pero papunta na dyan. Partner, hindi pa naman po malakas. Tamtamang ulan lang, tamang ulan lang, walang hangin. Hindi pa masyadong maramdaman mo yung tinatawag na bagyo. Parang normal lang na sa ato ba, subasko. Parang ganun lang. Pero kanina, mainit ba dyan sa, habang ikaw'y nagbabiyahe dyan sa Visayas? Kanina naramdaman ko na ng umuulan dahil nakasakay po tayo ng isang fast craft. Doon para sa dagat pa lang ay ramdam ko na yung hangin at ulan. Yung at presyohan, yung presyo ng lipad dyan papunta sa Tacloban, nagkataon ba yan? Malaki yung parang ang lapit. Ang tindi nga ng presyuhan ng lipad yan. Parang meron kang walis, meron kang langis. Magwalis ka na at maglangis ka na lang. Parang mas mahal pa papuntang mas mahal pa papunta dyan kaysa sa Davao. At saka sa abroad. Kasi nga nung nag-research pa ako, umabot nga ng 20,000 from Manila to Tacloban. One way lang yan. One way? One way lang. Kahirap-hirap. Kamalas-malas makakahanap ka ng 26,000. Ganong katindi. Kahapon nakapanayam ko si Doc Lorraine, sabi nga niya 22,000 yung nakita niya. Kaya ang diskarte ngayon ay via Cebu, tapos Cebu, fast craft ka papunta dyan sa Ormoc, tapos Baylan. Tama, Baylan, papunta dyan sa... Baylan. Okay. Ayun nga yung ginawa ko, partner. Nagbaya, na lang ako, Cebu, tapos Ormoc, Baylan. Ilang oras yung biyahe? Pero mula dito sa Manila, Cebu, hanggang papunta dyan. Okay. Mula sa Manila, siyempre, kukuha ka mga isa't kalating oras, no? Almost 2 hours. Maganda yung Manila airport sa Cebu, Maganda yung airport sa Cebu. Maganda yung airport sa Cebu. Pagdating mo naman sa Cebu, babiyahe ka papuntang Ormoc. Pier. Yan.
From Cebu to Ormoc, mga 3 hours. 3 hours so yun. Tapos Ormoc to Tacloban, tatakbo. Pag meron kang sariling sasakyan, siguro mga 2.5 hours. Oh, Pero kung ano ka, mga 3 hours, pinakamatagal 3 hours. para Pag ka. binalanse mo, halos isang araw din Grabe. yung ano mo, biyahe. Pag ganyan kasi na mahal yung ticket, kailan ka ba nag-inquire? Ilang linggo ba bago ka nag-inquire ng ticket? Baka huli na. Nakakatakot nga ho, partner, kasi hindi marami akong nakasabayan na mga taga-Tacloban din. Taga-Tacloban mismo. Oo, hindi ordinaryo daw sa kanila na ganun kamahal yung ticket kasi usually ang pinakamahal na ticket sa Tacloban 7,000 lang. Ang pinakamahal. Kasi nga, Tapos magugulat ka, umabot na ng 20,000. Bakit kaya? di ba pag mga ganyang presyohan, talagang maraming, hindi naman sa pagmamasama na walang masyadong, meron ba Turista. maraming tourist site dyan sa lugar na yan. So, katakataka din, no? Dahil 22,000 Saka- one way lang. Mahal. Oh, tsaka magugulat ka, yung airport dito, wala ka man marinig na may dumaong or naglanding na eroplano. Saan kaya yung mga eroplano? Yung airport. Easy. Saan kaya naglanding? Yung papuntang Tacloban, baka napunta na yata Baka sa wala ibang nang lugar. sumakay. Pero marami ding kumbaga full na rin ata yung flight papunta dyan sa Tacloban. Well, maraming salamat. Salamat Jun ha sa yung update mula dyan sa last words. Baka may last Ay, message. ano na lang. Panawagan sa lahat ng mga DDS na gusto mag-attend ng Hagbang Maisog. Ito po yung assurance ng mga organizer dito. Tuloy pa rin ho. Tuloy pa rin ang Hagbang Maisog Rally bukas po dito po sa Tacloban City. Ayan. Maraming salamat si Jun Bisdak Pilipinas or Vista Live mula dyan sa Tacloban City.